Marami hong nagtatalo-talo ngayon at nag-aakusahan sa social media tungkol sa pagiging false teachers ng ilang mangangaral ukol sa Biblia, patungkol doon sa end times or yung eschatological, yung kung ano ang mga magaganap sa huling mga nalalabing panahon ng mundong ito, ng sanlibutan. So, eschatology, ito po yung pag-aaral ng tungkol sa mga huling araw, okay, ng kasaysayan ng mundo patungkol po sa may kinalaman sa Biblia. Ang binabasehan ho ay Biblia. So, may rin sila kasing parang debatihan o question tungkol sa marka ng beast na sinasabi nga sa Biblia na ito ay yung 666. So ito raw ay numero, ito raw ay ilalagay sa noo at sa kamay, at kung may talino, maunawaan ito. So kung may binigyan ng talinong ihayag ito. So merong iba naman naghahaka-haka, sabi nila ito na yon, ito na yon, ito na yon, ito na yung microchips yung ilalagay sa katawan ng tao. So sinasabi rin na naipasok na yan sa katawan daw ng tao nung COVID-19, mga naturukan. So may mga ganun eh. So hindi natin alam kung alin ang totoo o totoo bang iyon. So maraming uma-against. So totoo nga naman ho na sinasabi ho ng Biblia, maraming false prophets, maraming false teachers, maraming false na taga-akay, maraming false na mangangaral. So marami ho yan, kahit noong time ni Jesus Christ marami yan. Sa time ngayon wala namang aamin na false teacher siya dahil ang pinaniniwalaan ng utak ng isang tao, tama yung ginagawa niya. Kaya mababaw ang pag-aaral niya, kaya nag-aaral siya o hindi, o kung ano ang basta interpretasyon niya yun. Kaya sana sabi rin ng mga matutuwid na mga mangangaral even in America at sa ibang lugar na, at even in Korea at yung sa iba't iba pang lugar na mayroong mga hinipo ang Diyos na mga alagad niya na talagang tunay na may espiritu ng Diyos, na nangangaral din sila kaugnay sa mga false prophet. So dalawa yan, hatiin natin kasi mayroon pong pagiging false preacher doon sa kaligtasan. Merong false preacher din, may paiba-ibang aral at paiba-ibang aral sa tungkol sa kaligtasan, at may paiba-ibang aral, may false, may tamang teacher din sa tungkol po doon sa yung mga minor teachings na sinasabi nilang minor teachings, and baka naman major teachings yan. So bigyan lang natin ng konting paliwanag, kasi pag yung major teachings, yung kumbaga yung fundamental sa faith, yung mga essential, yung kinakailangan po, naniniwala ka ba sa Biblia? Ay kung hindi ka naniniwala, iba na yung aral mo, wala na base sa Biblia di ba? Ngayon isaksak ko na rin, may Biblia nga, ay kung mali rin lang interpretasyon, di wala rin. So una, yung Biblia, okay, alamin nyo kasi yun nagtuturo ng tama, yung tamang interpretasyon. Kaya nga meron tinatawag na yung hermeneutics sa pag-aaral ho ng isa sermon, yung outline, yung homiletics, yung pinag-aaralan sa Bible School, pinag-aaralan din namin yan. So kumbaga, paano ka gagawa ng outline, paano mo interpret yung Bible through the hermeneutics. Hermeneutics is systematic study of the scripture in order to interpret the original intended meaning. Hindi yung kung ano lang pumasok sa isip mo, yung iba na mo mangangaral, kung ano lang pumasok sa isip nila, kahit mali sa history, kahit hindi para sa kanila, kahit hindi para sa church, ina-apply nila. Kahit para sa Israelites, ina-apply nila, gaya ng tithes and offerings sa Israelites yan. Wala even na binanggit in the New Testament yan. So papasukan nilang spiritual Israelites daw ang mga Christian. So yan, magkakaibang pananaw, kanya-kanyang pag-a-apply ng pinag-aralan na kanya-kanya ng Bible o interpretasyon, at kanya-kanyang apply sa kanya-kanyang simbahan. So kaya merong mga, sa'yo ba sinabi yon, sa'yo ba in-address yon, baka naman sa taga-Galacia yun, baka naman sinabi ito sa mga Kristiyano noon. O bakit ngayon ito ba ay sinasabi rin sa lahat? Pwede bang angkinin natin sa atin din, tanggapin din natin? Paano kung may pangyayari noon na kaya sinabi iyon, at dapat bang i-apply yun sa ngayon?
Ganon. Kaya mahalaga ho na merong talagang nagagabay. Totoo ho yung kailangan merong talagang taga-akay, or else mamamali kayo ng relasyon. Quote and quote, mamamali ho kayo ng relasyon pag mali yung aral. Hindi maituturo yung tunay na relasyon. Panay head knowledge, iba't ibang teachings. So, siyempre, kasama dun sa tinatawag na, ayokong gamitin yung essential, yung fundamentals, yung maliban sa paniniwala sa Bible, halimbawa sa mga teachings ng inside the Bible, naniniwala ba yan sa heaven and hell? Pag iba hindi na naniniwala, so we do not consider sila. Hindi kino-consider kung hindi naman sila naniniwala sa Bible, di ba? Pero iba kumukuha ng sa Bible, pero hindi nila lahat ng aral ni Kristo, yung kabuuang aral, hindi kinukuha. Yung type lang nila, yun lang gusto nila, yung feel lang nila, yun. So, halimbawa, pagdating sa kaligtasan, diyan magkaiba rin. Merong iba, basta ka nananampalataya, ligtas ka forever. Merong iba namang, basta ikaw ay nananampalataya, dapat mong patutuhanan ito ng iyong pamumuhay na tama na ayon sa pagsunod sa Panginoon. Na hindi kahit daw magkasala ka, kinakailangan magpatuloy ka sa karumaldumal mga kasalanan ginagawa mo, hindi mo pinagsisisihan, iligtas ka pa rin. Pero sa iba, yun ay susukatin ng Panginoon kung hindi ka magtatagumpay sa mga pagsubok sa buhay mo, sa mga iba't ibang pag-testing ng pananampalataya mo kung genuine, hindi ka maliligtas. At kung yung tutuloy sa kasalanan ay hindi maliligtas, sabi nga ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas, kundi yun lamang tumutupad ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. At hindi niya kikilalanin yung napakagagaling mangaral, napakagagaling nga maghandog sa Panginoon o gumawa ng dakilang bagay sa pangalan ng Diyos. Yung mga napakagagaling na gumamit ng mga biblical na mga bagay gaya na prophetic, marunong sila mag-ala propeta, nagpalayas ng demonyo, magpanalangin, o lahat nasa kanila na. Pero sabi ng Panginoon, maraming ganyan na hindi niya kikilalanin. Bakit? Kasi nagpatuloy sa kasalanan. Hindi ko kayo nakikilala, lumayas kayo sa aking harapan, mga mapaggawa ng masama. Even they know everything about Bible, they interpret the Bible on their own interpretation, pero hindi nila ginawa yung tama, then hindi pa rin sila maliligtas. Matindi, So, marami yan sa Bible na yung must na kailangan. Akala ng tao kasi basta nananampalataya kay Jesus, hindi mo sundin siya, hindi ka mapasakop sa kanya, ligtas ka pa rin. Kung pasakupin mo lang yung bahagi ng buhay mo, hindi. Kay Kristo, dapat buong buhay mo, dapat susunod ka na, aral na niya. Kung hindi mo type yung aral, hahanap ka ng mga ngaral na type mo, hindi mo type yung aral, yung gusto mong aral, patupad mo sa tinayo mong simbahan, di ba? Kaya doon malalaman, nasa ang simbahan ba yan? Nagtuturo ba ng aral ni Kristong puro? Nagtuturo ba yan ng tamang kaligtasan? O nagtuturo yan ng paayon lamang sa gusto ng tenga? Kaya may mga preachers na paayon lamang sa gusto ng tenga, ikinasisiya ng mga nais nilang alagadin. Kaya iba't iba rin ho ang mga preachers. May preachers talaga ng Diyos, may preachers talaga ng pang sarili o pang mundo. Marami lang, madali ka lang, magtayo ka lang ng simbahan, tapos ituro mo na yung pagkakakitaan na types and offering, and then dagdagan yung maraming kailangang offering, kung hindi lumayas kayo, tapos mahalay, tapos manyak, tapos sila ay yung sinasabi ng Bible ng mga kalakalang salita ng Diyos, mga mahahalay. So, red flag na ho yan. Lumayo na kayo dyan. Bulag na tagapangaral yan. False preachers yan. Yan po, may mga sign po dyan. Kaya, although, hindi, kung mo ba may krus, kung mo ba may Bible sa loob ng simbahan, kung mo ba yung mga ngaral, kagandang magbihis, di ba? O kung mo ba maraming followers, marami siyang naaakay. Tingnan ninyo yung aral. Yun naman ang gusto ng Panginoon, yung aral. Tsaka, dami ang iba. Yung iba, ang tagal na nila, palipat-lipat, ilang bautismo, ilan na silang simbahan na nadaluhan, no, 'di ba? Pero matanda na sila, 'di ba? Tumulong naman sila sa mga simbahan, pero bakit wala raw pa rin silang relasyon? May mga pastor pa nga ganyan Mga nakausap ko, ang tagal na naging pastor pero wala silang relasyon sa Panginoon. Aminado sila. Kaya hindi sila sigurado kung ligtas. Sabi ko, kung hindi kayo sigurado, wala pa kasi kayong naging relasyon. Hindi kayo may intimate relationship with God. God is not living in you. The Holy Spirit is not dwelling sa body ninyo. Kaya wala lang din. Pero magaling lang kayo mangaral, magaling kayo mag-exhort. Yung galing lang sa pagiging stageman, ayun talaga magaling lang kayo sa mga entablado. Pero
Maraming ganyan eh. Meron pa nga idagdag pa yung banal-banalan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kaganda nilang magbihis. Gusto nilang nakikita sila, paputi, ganyan. Pero ang kalooban ay karumihan at kasalanan, nabubulok, di ba? See? Hindi naman talaga sa Diyos. Kaya may false talaga. So, ang mahalaga dyan, nakapagtuturo ba sila ng tunay na relasyon? Yun lang naman eh. Talagang tunay ka bang nakakaganap na, tunay ka nang nakakalago. Because may relasyon ka na. Pero kung nakarelasyon ka lang, ay, nakita mo nga tama yung nabasa mo, nagbasa ka o may nangaral sa iyo, ginawa mo, tinanggap mo nga ang Diyos, pero hindi mo naman isinapamuhay. So, hindi ka binabaan ng Holy Spirit. Hindi talaga. Merong ganyan lang, head knowledge lang. Walang yung accompaniment ng Panginoon, walang yung yung company ng Diyos, hindi ka kasama, hindi ka sinasamahan. Kasi tingnan nyo, kaya nga we have to check out every spirit. I-check natin, espiritu natin, dahil baka namamali Sabi nga mga alagad, i-check natin, baka mamaya mali na espiritu natin. Kaso tayo, alam nating mali na, yung ginagawa natin, yung ilan tama naman, pero alam nating mali, nasa kasalanan tayo. Hindi naman natin iniintindi, tinutuloy pa rin natin. See, we are not followers of Christ. Kaya hindi bumababa kaya nga sabi nga sa Acts chapter 2 na magsisi kayo sa inyong kasalanan, talikuran ninyong kasalanan, magpabautismo na bilang kapahayagan na kayo patay na at nalibing na kay Kristo at kayo lalakad na para kay Kristo at patay na yung dating kayo. Handa ka magpatutuo sa mundo. At diyan kayo mapapatawad sa inyong kasalanan at bababaan kayo ng Espiritu Santo. Yan yung mga napakahalagang bagay. Madaling maging preacher. Madaming, sabi nga ng Panginoon, konti lang ang maliligtas. Meaning, konti lang ang talagang susunod sa Panginoon. Konti lang kung konti lang maliligtas, di konti lang din ang preacher. Hindi naman. Kumbaga, yung preacher, kung maraming mga ngaral na bulaang propeta, bulaang mga ngaral, marami yan sinasabi ng Bible. So, kaya konti ang mapuproduce na maliligtas din. Kaya malaking kasalanan at kasumpa-sumpa yung mga ganyang nangangaral na mali. Puro samahan, puro enjoyment, puro kasalanan, hindi pagiging banal, maging matuwid, hindi pinangangaral na ho yun. Pag ang inyong mangangaral hindi na nagtuturo ng katuwiran at kabanalan, paglayo sa kasalanan at pagtupad sa nais ng Panginoon sa kalooban ng Diyos, pagiging asin at ilaw, pagpapatotoo, ikaw ay pagsawata sa gawa ng kasamaan, ng kadiliman, ikaw ay hindi tagapagtanggol ng Panginoon ng aral niya, ng gawain niya, kapag ikaw ay dilim na at hindi ka na asin at ilaw, ano ka pa? Kapag ganyan na, false na rin yan. Kaya tama pa yung ilang pananaw niya tungkol kay Jesus, na si Jesus tagapagligtas. Kaya anong pananaw pa niya sa Holy Spirit, yan ay tumitira kung hindi naman tumitira sa kanya. Kung alam niyang may Holy Spirit na darating, hanggang ngayon wala pa siyang Holy Spirit. Hanggang ngayon nagtutuloy pa rin siya sa kasalanan. Alam niyang hindi dapat magpatuloy pero tinutuloy niya, di ba? Parang nabibilang na rin siya sa false prophet kasi mali ang pangaral niya. Tingnan mo yung grupo niya, baka kambing lahat, hindi naman tupa. Mahalaga yun Kasi titingnan tayo ng Panginoon sa pamumuhay natin, sa bunga. At yung paglampas natin sa mga pagsubok ng dyablo sa buhay natin, kung para lumabas kung genuine o ginto ang ating pananampalataya, kung saving faith yan, o dying faith yan, o dead faith yan. May ganun. May tunay na pagsisisi, may tunay na pananampalataya, may peke. May tunay na pagsuko ng buhay, may tunay na paglayo sa kasalanan, may peke. May tunay na pagpapasakop kay Kristo, may peke. May tunay na pagsunod kay Kristo, may huwad. May iba tatanggap lang kay Kristo para maligtas, pero hindi para sumunod, para mapagamit na sa Diyos ng tuluyan, maging magligtas ng kaluluwa, maging patutuo sa lahat ng bahagi ng lipunan, sa pamilya. Hindi, yung iba ang purpose, kaya nila tinanggap si Kristo para maligtas forever, pero hindi para sumunod forever. So, kaya mahalaga po yung pagkakaroon ng matuwid na preacher, na tamang preacher, may espiritu ng Diyos na preacher, tunay na lumalakad sa nais ng Diyos na preacher. Yun ang tunay na kayang magturo ng relasyon sa Diyos. Kaya yung mga minor teachings na sinasabi nila, actually kahit minor, major din na rin yan Kung sabing minor yung pagsunod sa katuwirang kabanalan, major din ho yan yung Christian living. Hindi lamang si Kristo o yung Holy Spirit about the Bible, yung paniniwala natin sa Diyos,
yung pagsugo, pagliligtas ni Kristo by grace, hindi lamang yun eh. Ang pinaka-main dyan, yung lakad mo, yung pamumuhay mo, yung pagsunod mo, yun ang pinaka-main dyan. Ha? Tama ka na sa una, natanggap mo na si Kristo, hindi mo nga lang sinabuhay, di na mali ka rin, nahulog ka rin, di ba? Bumalik ka pa sa sa pagkababoy, di ba? Maligamgam ka, hindi malaman, dalawa ang Panginoon mo, you see? Yun ang pinakamahalaga. At sa huling araw, sinabi ng Panginoon na ang masama magpapakasama, ang matuwid magpapakatuwid, ang banal magpapakabanal, ang marumi magpapakarami. Hindi maliligtas na nagpapatuloy sa kasalanan. So, mahalaga yan. Kaya mahalaga rin yung preacher na tama. Yung kaya magturo ng relasyon, ng tunay na paglakad, tunay na paglago, tunay na pananahan o pagbaba ng Espiritu Santo sa buhay ng tao, na siyang tutulong na bumago, siyang tutulong maggabay, ganun.